Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dumating si Rourke sa kanilang bahay in 15 minutes, but she was already ready in a sleeveless pink shirt and a long peasant skirt. Sinalubong na niya ito sa gate dahil wala itong pagpapaalaman sa bahay. Nasa labas ang kanyang mommy habang nasa opisina naman ang kanyang daddy. Sumakay siya sa front seat. Sa kabila ng adult conversation na namagitan sa kanila habang patungo sila sa restaurant na binanggit nito, ang kanyang puso ay kinakabahan at pumipintig na parang sa isang teenager sa unang date nito. Hindi man halata, hindi siya mapalagay sa kanyang kinaupuan. At tanging training ang dahilan kung bakit pigil na pigil niya ang pagsulyap palagi rito. Pinilit niyang alalahanin kung ilang taon na siya. She was 24 and a few months from now would turn a year older. Hindi niya maintindihan kung bakit sa unang pagkakataon sa buhay niya ay umaakto siya sa dapat na iniakto niya noong nasa high school pa lamang siya. It was weird and was totally nerve-wracking. Ano nang nangyari sa lakad mo? Tanong niya rito sa nangungumustang tinig. Lakad, nagtatakang tanong nito. Sabi ni Min, pumunta ka raw sa South na may kinalaman sa negosyo ng pamilya niyo. Sa mahal nitong negosyo. Oh, nagkibit ito ng mga balikat. Ayos naman. Napasulyap siya rito. Maaaring kaswal ang pagkikibit balikat nito, pero may naulinigan siyang kakaiba sa tinig nito at bahagyang nakatiimbagang ito. Iyon ba ang dahilan kung bakit mainit ang ulo nito? May hindi ba naging maayos sa negosyo? O siya mismo ang dahilan? Dumating sila sa restaurant. Isang garden restaurant iyon somewhere in Pasig at nang pumasok sila ay naunawaan niya kung bakit iyon ang pinili nito. Ang lugar ay ipinagmamalaki ang kapayapaan at pribadong kapaligiran. May mga private compartments sa malawak na garden sa parang backyard style na loob ng restaurant. Mayroong lugar para sa mga customers na hindi nangangailangan ng privacy sa bandang unahan. Pumili sila ng pwesto sa garden kung saan nahaharangan ng mga ferns, ornamentals at orchids ang kanilang table sa table ng iba pang customers. Hindi rin crowded ang restaurant ng mga oras na iyon kaya halos walang ingay sa paligid. Nag-order sila ng green salad at juice. Nag-usap pa ng tungkol sa general topics katulad ng kanyang mga ginagawa sa opisina hanggang sa dumating ang kanilang order. Alam niyang pareho lang silang naghihintay ng pagkakataong pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Hindi niya alam kung paano magsisimula iyon. At ang kahihinatnan ay nagpapawala ng kanyang gana sa pagkain. Ano ba talaga ang balak nito para sa kanilang dalawa? Bakit hindi niya magawang magplano ng kanya? Nangangalahati na sila sa pagkain ng buksan nito ang tungkol sa dahilan ng kanilang pagkikita. I'm sorry this took so long. Nalunok niya ang huling isinubo niya at uminom siya ng juice. Ibinaba na niya ang kanyang tinidor dahil alam niyang hindi na talaga siya makakakain. Yes, sagot niya. Inabot ka pa ng ganoon katagal bago mo sinabi sa akin ng eksakto kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa ating dalawa? Pagkagaling ko sa trip ko, ikaw agad ang pinuntahan ko. Gulat na napatingin siya rito. Ha? Nagbuntong hininga ito. Aminado ako, ni hindi ko alam noong gabing iyon kung gusto kitang kausapin. Pumunta ako sa bahay niyo at iniisip ko na kahit makita ko lang na bukas ang ilaw sa kwarto mo, makokontento na ako. Basta alam kong nasa loob ka at ligtas ka. Namilog ang kanyang mga mata nang maalala niya kung nasaan siya a couple of days ago, noong sinabi ng kapatid nitong dumating na ito. Nasa labas siya that night, with Brandon and some of their friends, at napainom siya, bahagyang nalasing. Inihatid siya ni Brandon sa kanila. Nakita mo akong kasama ang iba, tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Yes. Ano nang inisip mo? Nagbuntong hininga uli ito. Sabi ni Min, may din-date ka na raw na iba. So naisip kong siya na yon. Nalilitong nagbaba siya ng tingin sa kanyang plato. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinubukan niyang kalimutan siya sa pamamagitan ng muling paglabas kasama ang kanyang mga kaibigan, pero hindi pa rin niya magawang kalimutan ito. Ikinasasama ba nito ng loob iyon? Dahil ba roon ay nagdesisyon itong huwag nang makipagkasundo pa sa kanya? I was jealous, pagpapatuloy nito. Hinalikan mo siya sa pisngi at parang masaya ka na ginugol mo ang gabing iyon kasama siya. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang magreklamo. Hindi ako masaya noong gabing iyon,
Uminom ako, nalasing, at naglabas ng mga sentimiento ko sa aking mga kaibigan tungkol sa iyo. At hanggang ngayon, maliban kay Brandon, hindi ko pa rin magawang magpakita sa kanila dahil sa kahihiyan. Pero hindi niya sabi iyon. Ikinahihiyan niya ang pangyayaring iyon kahit sa kanyang sarili. Hindi pa niya naranasang mawalan ng kontrol sa kanyang sarili na gaya noong gabing iyon. Parang lagi nang nangyayari iyon, ang kawalan niya ng kontrol sa mga sitwasyon na kinasusuungan niya mula noong makilala niya ang lalaking ito. Maging ang kanyang mga emosyon ay parang laging nagro-roller coaster ride mula noong makilala niya ito. Naisip ko lang na magiging mas masaya ka sa isang lalaking makakapagbigay sa iyo ng higit na oras na maibibigay ko, sabi nito. Napatitig siya rito. Hindi naman siguro narito ito at nagsasayang ng oras sa kanya nang hindi umaasang mayroon pa silang pag-asa. Iyon lamang ang kanyang pinaniwalaan habang sinasabi niya ang nag-iisang katwiran kung bakit nagkamali ito ng pinaniniwalaan. Magkakilala na kami ni Brandon noon pa mang mga bata pa kami, naging magkaibigan sa school hanggang college, at ngayon ay magkasama sa trabaho. Ano ba nang sinasabi mo? Kung may pag-asang maging kami ni Brandon, sana noon pa, noong hindi pa man kita nakikilala. Hindi man lang siya nanligaw sa'yo kahit kailan. Umiling siya. Hindi. Ano nang problema sa kanya? Napabuntong hininga siya. Bakit gusto mo laging maghanap ng problema? Tanong niya. Gusto na niyang maubusan ng pasensya. What was wrong with this person? Hindi pa ba obvious dito ang sagot? Ang problema ay hindi niya ako minahal kailanman. Siguro ay may iba siyang mahal pero hindi ako. Magkaibigan lang kami. Hindi siya bakla. Kasi parang hindi naman siya bulag. Napatitig na naman siya rito. Bakit kahit hindi naman nakangiti ang mukha nito, pakiramdam niya ay tinutudyo siya nito? Hindi siya bakla. O kung sakali man, hindi siya kailanman nagtapat. Pero sa tingin ko naman, lalaki siya talaga. Sigurado ka? Ano ba talaga ang punto mo? Tanong niya ng diretsahan. Hindi ko maisip na may lalaking hindi mahuhulog sa'yo, maliban na lang kung siya ay bulag o bakla. Bakit hindi si Brandon? Ilang beses siyang napakurap habang nakatitig dito. Pinuri niya ito at isinuko sa iisang hininga lamang. Sa totoo lang, ang hirap talagang intindihin ng lalaking ito. Pumunta ba tayo rito para pag-usapan siya? Nandito tayo dahil kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa atin, sagot nito. May tayo ba? Tanong naman niya, siya naman ang tinitigan nito. Gusto mo bang magkaroon ng tayo? Hindi ko maintindihan kung bakit mo pa tinatanong iyan. Isinuklay nito ang mga daliri nito sa malagong buhok nito. Parang mas malago pa iyon ngayon kaysa noong huling magkita sila. Napansin din niya ang pagod at puyat sa mukha nito at ang bahagyang kagaspangan sa mga bagang nito. Hindi siya mahimbing matulog at hindi rin nakakapagpahinga ng maayos. Sana dahil iyon sa kanya. Sinubukan kitang kalimutan pero hindi ko magawa. Tiningnan niya ito ng masama. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Di ba? Kasi dahil nararamdaman mo ang nararamdaman mo. Paano naman ang nararamdaman ko? Hindi na ba importante yon? Natitigilang tumitig ito sa kanya. Nagbago na ba ang damdamin mo? Ilang mga sandaling ibinitin niya ito bago siya sumagot. The truth is, kung ako muna ang tinanong mo, hindi na natin kailangang pag-usapan ito ng ganito. Ano nang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong nito. Hay! Hindi naman nagbago ang damdamin ko kahit kailan, naubusan na ng pasensyang sambit niya. Tumitig ito sa kanya. At pagkatapos ay unti-unting gumiti. Naghanap sila ng lugar kung saan pwede silang kumilos habang nakakapag-usap ng may privacy, kaya nakarating sila sa Quezon City Circle sa kanilang pagdadrive. Marami siyang ipinaliwanag dito tungkol sa nagdaang mga araw at tungkol kay Brandon. Si Brandon ay kaibigan lang. Laging nariyan kapag kailangan ko siya, ganun lang. Kapag siya naman ang may kailangan sa akin, then I'm there for him. Basically, wala kaming goal sa buhay kundi ang mag-relax at mag-enjoy kapag lumalabas kami after work hours para makabawi sa pagod ng buong araw na trabaho nating dalawa. Parang pinalabas ni Maine na handa ka nang humanap ng iba dahil ayaw mo na sa akin. Dapat alam ko nang mas mabuti kaysa makinig sa maliit na diktador na iyon. Napangiti siya. Ginagawa lang niya ang lahat para matulungan tayo. Tumango-tango ito. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ano sa tingin mo? Kung hindi siya kumilos para pagselosin ako sa Brandon na yon, sa tingin mo ba magpapatuloy pa ako? Sana hindi, agad niyang sagot, at totoo ang hiling na iyon sa kanyang puso. Kung nakatiis kasi ito sa kanya, baka hindi sila magkasama ngayon, nag-uusap, nagkakaunawaan, magkahawak kamay na naglalakad. Isa pa, malaking ginhawa na magaan na ngayon ang pakiramdam sa kanyang dibdib.
Hindi pa niya naranasang magdala ng ganoong klase ng bigat ng kasintagal ng nagdaang 3 linggo. Sa wakas, tapos na ang lahat ng iyon. Dapat nang iwan sa kahapon. Tumango ito ng marahan. Tama ka. Narinig ko ang boses mo sa telepono kaninang umaga, at pakiramdam ko ang tanga ko dahil hinayaan ko itong magtagal ng ganito. Pinisil niya ang kamay nito. Kung may problema, pag-usapan natin. Nasabi ko na naunawaan ko ang dedikasyon mo sa negosyo ng pamilya niyo. Naikwento na sa akin ni na Mommy ang tungkol sa nangyari sa mama mo. Saglit na sinulyapan siya nito, saka nagyuko ito ng ulo. Matagal na iyon. Hinawakan niya ang bisig nito at pinisil iyon. Sigurado akong magiging proud ang mama mo na ginamit mo sa mabuti ang mga natutuhan mo mula sa isang masamang karanasan. Isa iyong trahedya, pero hindi mo alam kung ilang buhay na ang nailigtas ng mga alarm systems na naikabit nyo sa mga bahay ng mga clients nyo. Tahimik pa rin ito. At nakadama siya ng sandaling paninikip ng dibdib sa isiping hindi pa ito handang buksan sa kanya ang tungkol sa aspetong iyon ng buhay nito. Pero naunawaan niya iyon. Nagsisimula pa lamang naman sila. Makakapaghintay siya kahit gaano pa katagal. Kasi may isang bagay tungkol sa akin at sa trabaho ko na hindi mo. Na maaaring hindi mo maintindihan. Maaaring bigla akong mawala sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Maaari ding paminsan-minsan ay maputol ang mga plano natin dahil sa trabaho ko. Para ka palang doktor, tudyo niya rito. Okay lang. Alam kong sa simula pa na ang work mo ang unang-unang karibal ko sa'yo. Swerte pa nga ako, di ba? Na hindi babae ang problema ko. Tila napipilitang umiti ito. Isa lang ang babaeng mahal ko. Maniwala ka, hindi ka magkakaproblema sa akin tungkol dyan. Salamat naman, pabuntong hiningang sambit niya. Tumawa ito ng mahina habang hinihila siya nito sa tabi nito. Lumibot ang isang kamay nito sa kanyang balikat at nadikit siya sa katawan nito. Ang pakiramdam ng mainit na singaw ng katawan nito at ang bango ng naaamoy niyang pabango nito ay nagtulong para lalong maipadama sa kanya ang security ng katotohanang resolved na ang problema nilang dalawa. Have dinner with me tonight, mahinang anyaya nito. Nag-angat siya ng tingin dito at mumiti siya ng maluwang. Sure, sweetheart. At handa ang kanyang mga labi nang bumaba ang bibig nito para kintalan siya ng halik. Parang halos sabay pa sila nang ma-realize nila pareho na iyon pa lamang ang ikalawang beses na nahalikan nila ang isa't isa. At sabay na umurong ang kanilang mga ulo para manghang magtinginan. Dapat espesyal yan, bulong nito. Bulong nito. It's our making up kiss. Napahagikik siya nang hilahin siya nito patungo sa isang medyo tagong halamanan, sa kamuling niyakap siya nito. At mas nakapaghanda siya nang ulitin nito ang halik ng mas masuyo at mas matagal. Magiging mas matatag ang ugnayan ni Rourke at Cassie, ngunit mga ka-felicidad isang hindi inaasahang balita ang maaaring muling sumubok sa kanilang relasyon. Magkakaroon ng bagong hamon na maaaring magpabago sa kanilang mga plano. Isang bagay na magpapaisip kay Cassie kung kaya niya talagang tanggapin ang mundo ni Rourke. Abangan natin ang susunod na kabanata.